Huy, Mare! Ano latest? Marites, especially sa ating Danes listeners na napapanood ng live ang ating interview ngayong gabing to. We're honored na makasama natin ang cast ng Kapatiran, pati na rin po ang producer ng nasabing pelikula. Without further ado, wow, di ba? Wow! Gamit! Oh. Ito Nonetheless. unahin muna natin mga boys. Kung bakit maraming boys, kasi nga marami ring... Kayo muna, pakilala niyo yung Marami sarili niyo. At, Maraming ano. Marami ring. marami ring ano, whatever. Sige, pakilala niyo muna inyong name, tapos yung role ninyo rito para dire-diretso tayo. Except kay Pat at kay Mayor. Sino muna? Ikaw, sino muna? Sige. Julian. Sige, Hi, sige. I'm Romer Cresita and ako po si Master Jong. Sige. Hi, I'm Romer Cresita. Ako Okay. po si Master Jong. Okay. Ako po yung isa sa mga master na makasama ni Tito Belmore Rocco dito sa film na to. And isa po ako sa magpapahirap sa kanila. Okay. Ay, sino ba pahihirapan? Sino next? Who's next? Ikaw na. Hi, ako po si Michael Yu. Actually, yung character ko right now, medyo inaayos pa. So, Okay. yeah. Pero parang maging testimonial ata ako dun sa character ko. Hello sa lahat. Ako naman si Abi Alam. Ako yung gaganap na si Mang Leody. Ako yung gaganap na tatay ni Meliton. So, napasabak siya sa fraternity and I'm the one who's dealing with the hardship at that time. Hi, ako po si Julian Rojas, gaganap bilang Carlo. Isa ako sa mga neophyte and mukhang isa sa mga mahihirapan dito sa film na to. Mahihirapan. Mahihirapan. And of course, a friend ng Marites University, my friend, good friend, Patricia Bier. Welcome back Welcome again. back. Happy New Year, di ba? Happy New Year too. Yes, I'm so happy to be here again at makitang napakagaganda nyo pa rin ngayon, di ba? At ang setup talaga. And I'm very happy na nakasama ko sa pelikula na ito. So ako ay isang teacher dito, isa akong mami ng isang estudyante na ang aking anak ay mamamatay dahil sa hazing. So medyo dramatic talaga. And I'm very thankful na si Mayor Mamay ay talagang naisama niya ulit ako dito sa project niya. Okay, this time ito, si Mayor Mamay ng Nunungan, Lanao del Norte, am I right? At isa po rin siyang film producer, nakagawa na po siya ng kanyang bioflick na Mamay Story po, na award-winning film. And then, ito po ang second venture niya, am I right, Mamay? Of course, hindi na po natin kakatagalin. Mayor Marcos Mamay. Okay, thank you po. Maraming salamat sa opportunity na to na ma-interview po kami para kahit paano makapromote kami ng movie namin. Apo. So maraming salamat po sa opportunity. You're welcome. Okay. Mayor, di ba yung una niyong movie, biopic nyo? Apo. At congratulations dahil sa Thank you. mga awards na nakuha nyo. Thank Ito na, syempre true story. Ito bang Kapatiran is true story? Actually, hindi po siya, pero part po na advocacy natin is makagawa tayo ng mga movie na, kumbaga, inspiring movie, kumbaga may wisdom no, na maiparating natin. Lalo sa mga kabataan, sa mga estudyante, sa mga parents din. Pero kasi ang Kapatiran kasi is a brotherhood. So para maihatid yung mensahe sa lahat ng mga pangyayari tulad nito sa mga parents at sa mga anak nila, no? Para maintindihan nila ano yung advantages at saka disadvantages ng fraternities at saka sororities. So, Mayor, kayo po ba, are you for fraternity and sorority or sa personal nyong karanasan, naging bahagi din po ba kayo ng mga fraternity? And kasi ngayon medyo rampant na mga nababalitaan namin na talagang matindi yung mga hazing, may mga namamatay, ayun nga po, unfortunately. Ano po? Actually, di po tayo kasali sa mga ganyang organisasyon, no? So, hindi naman, ibig sabihin na hindi tayo kasapi nun na kumbaga naupos tayo, hindi. So, actually po, ang pagsali po na yan, di po natin masasabi na masama yan, no? Kasi discretion po natin kung sasalita o hindi. Kasi may mga advantages naman.
may kabutihan din na may dudulot ng pagsali sa mga organisasyon na yan. So depende lang po. Kaya po, kinakailangan natin na alamin muna bago natin pasukin ang isang bagay. Mayor, bakit yun ang naisip yung idea na gawing movie? Totoo ba na parang inspired to ng pelikulang classic film na Batch 81? Yes po. Actually, yun nga po, as I said earlier, kinakailangan natin mamulat tayo, malaman ng lahat kung ano po yung fraternities. No, yung mga hazing, lahat-lahat na yan. Para at least mamulat sila, malaman nila kung ano yung, again, yung advantages at saka disadvantages na pagsali sa mga organisasyon na yan. May advantages po ba talaga? Ano po ba? Meron din naman. Grabe naman. Ano ba? Meron din naman kahit papaano. Kasi, Grabe naman. Siyempre, curious ako, di ba? May Never tayo brotherhood nag-join ng siya. fraternity. May brotherhood, kaya lang Yes. pag sumobra yung... kasi Ayaw lang natin yung violence. the name itself na brotherhood, of course, kapatiran yan eh. So, kahit pa paano, meron din yan advantages. Kaya lang, minsan, lahat ng ginagawa natin pag sumobra, magiging masama. Yes. Another question, Mayor. Bakit ba kasi may hazing na kasama lagi kapag may fraternity? Pwede bang alisin yun? Di ba bakit kasama siya? Actually, no, again and again, nothing is impressive than the implementation of what is provided for in the Constitution. Kung lahat kasi ng mga organisasyon na yan, meron po yung mga bylaws. Apo. So, yan din ang tinitingnan natin bago tayo pumasok sa mga organisasyon na yan. So, tingnan natin kung sa tingin natin okay tayo dyan, so yun pang pasukin natin. Member din ako dyan, nag-member. May sasabihin. Usually, ang mga lawyer. Actually, me, I'm not from a fraternity, but parang I wanted to answer your question. Go, Julia. I'm not from a fraternity. I'm also not for fraternity. Pero okay lang siya sa akin. But I think it's because let's say in a school setting, hindi sila lahat pantay-pantay. So the fact that you will be hazed, that is parang yung meaning na parang pantay-pantay tayo. Even if you come from different places or walks of life. Nako, gusto ko sagutin yan. Di ba bago maging pantay-pantay, parang napahirapan na nga ng todo. O, kung makakapasa sila sa mga hazing nga, sa mga ganyang parusa, doon pa lang makukonsider na ay pantay-pantay. Yes po. So parang once parang siguro ma-haze sila and then mapass nila yung test, baka that's when they can call themselves equals. Ako may tanong ako. Thank you kay Patricia. Kasi alam ko si Patricia meron tong anak na lalaki. Di ba ilang taon na siya? Yes. Dalawa. Yung anak ko, kaka-birthday lang niya ngayon. Happy birthday. February 2 siya. Si Robert, 19 years old na siya. Ito ba yung Hindi na sumali si sa Robert? Miss 13 ba yun? Yes, Yes. Mr. Teen Okay. International. Tapos yung Pangalawa naman si Ryan, 14 years old na. Ayun, so teen. Ikaw ba bilang nanay, ia-allow mo ba ang dalawa mong lalaking anak na mag-join ng fraternity if ever? Kagaya nga sinabi ni Mayor Mamay, kaya depende kasi yun sa fraternity na sasalihan nila. So, for me kasi, I make sure na yung environment na kung saan yung mga anak ko nag-i-school, alam kong maganda yung environment talaga. Na kung may mga fraternity doon, makakapili sila ng maayos. Kasi yung sa akin yung advantage na may fraternity din is, nangyari, nagpunta siya sa States, wala siyang kakilala doon. Pero kung isa siya doon sa may fraternity na ka-brotherhood, madali niya itong tawagan. Or let's just say, kunyari, meron kang kailangang ayusin na sa may mga nangyari, di ba? O alam Assistance. mo, assistance. Pag meron kang yun, malaking bagay yun. Oo. Pero kaya nga, ang sabi ko nga, depende kung anong fraternity yung sasalihan nila. Kayo po, Mayor Mamay, sa Davao po, kumusta po sa Davao del Norte yung pagpo-produce nyo ng ganito? Very welcome po ba sa kanila? Lanao. Lanao, sorry, ba't Davao na sabi ko? Nunungan. Sorry po, sa Lanao. Oo, yun. Napapanood din ba nila? Paano po? Alin po yung Like yung una po, yung biopic nyo, then ito naman. Yes po, kasi yung unang movie po natin, kwento ko lang, I would like to take this opportunity, yung Mamay, A Journey to Greatness. That is our life story since childhood until becoming a public servant. So, very inspiring movie po. Kasi nagawa po ang movie na yan after a series of guestings from national to international stage. So, they came up with the idea na why not make a movie? Kasi kumbaga, sabi nila, kapili-pili ko daw yung buhay natin. So, tinry po namin. At the same time, in-anticipate namin na kung ano yung possible na reaction ng mga tao. So, para maging inspiring ito, ikwento namin kung ano talaga yung nakaraan natin.
So, ayun po. Kaya dumayan tayo sa hirap. Kumbaga, poverty is not the hindrance to success. So, na-inspire yung mga kabataan, lalo-lalo na sa yung mga who belong to poverty line. Parang ganun. Pero hindi mo mahirap mag-produce. Hindi ba kayo nahirapan? Nandun yung mga challenges, pero kakaya na nila. Kasi bago natin pasukin natin alam natin kung ano yung mangyayari. So, pinaghandaan natin lahat yun. Tutuloy-tuloy niyo na po ba to talagang? Yes po, kasi part po ng advocacy natin. Kaya lagi ko pong sinasabi, bilang isang elected official, bilang local chief executive, kinakailangan natin tumulong, hindi lang sa isang sektor, kundi lahat ng sectors hanggat maaari. Magtulungan tayo. Then I realized din na after pandemic for more than 2 years, so na-deprive yung mga artista na gumanap, kaya kahit pa paano makatulong tayo. Tapos yung movie, hindi pa po siya nasushoot. Itong kapatid. Ito, hindi pa po. In fact, magsishoot kami ngayong February 13 to 15 sa Lanao. Sa Lanao. Opo. Talagang tinapat niyo ng Valentine's Day, ha? Oo nga po. Talagang namin niya, oo nga po. Para tumikat na. Actually, sila na mismo, yung mga main Sila cast mismo natin. may gusto? Opo, sila po. So ito, 100% sa Lanao o may mga iba pang Hindi po. location? Partly lang po. So parang part na rin ng tourism nyo, no? Sa Lanao po. would Yes, you din, say? it's an opportunity din na mai-promote kung ano yung meron potentials na ang Lanao del Norte, particularly sa Nunungan. Kasi doon pa tayo. Kasi ang story niya, doon din mag-umpisa. Mayor, kung pumunta kami ng Nunungan, ano yung mai-offer ng lugar nyo na the best puntahan ng mga bagong pupunta doon? At pwedeng mag-follow up po ako dito muna. Hindi po ba nakakatakot? May hindi. ganong parang connotation, di po ba? Pagbanda doon na. So that is one thing also for us to clarify, no? Because especially when they heard Lanao, so what promptly comes to the minds of the majority is something negative perception na ganito, magulo, nakakatakot. Actually, hindi. In fact, ang Lanao del Norte, binabahaan po yan ng mga artista. Lalo-lalo sa Nunungan. Ang Nunungan po yung pinakamalayo na municipality sa buong Lanao del Norte. Which is adjacent to Lanao del Sur. Kaya lang wala siyang accessibility doon kasi walang kalsada. So, I would like to take the opportunity din na i-mention natin kung ano yung potential na meron sa Nunungan. Meron po tayong 3 lakes, may 4 na waterfalls, may 5 caves po tayo. At saka recently po, na-declare yung Mount Inayawan Range Natural Park as ASEAN Heritage Park. Kasapit po tayo sa 11 na ASEAN Heritages. Then meron tayong mga wild berries, may strawberry farm, may dragon fruit, may grapes. So kung ano makikita natin sa Baguio at sa mga ibang lugar, meron po tayo sa Nunungan. So, malamig din ang weather. Yes po. Ang Nunungan kasi yung pinaka-potential when it comes to ecotourism sa buong Lanao del Norte. Wow. Ilan po dyan ang makikita namin sa movie? Alin? Mag-shoot po ba kayo sa mga binanggit nyo na yan? Yes po. Kasi part ng promotion din kung anong meron ang Nunungan. Parang ang saya, Patricia. Oo. Actually, Parang gusto natin biglang sumama, di ba? Pwede ba kung na lang tayo muna mag-interview? Sana nag-location na lang tayo, Char. You never know, baka padala kayo doon. Why not? Sumama tayo mamaya. Sumama tayo mamaya. 13 pa. Ganun pa. Okay. Isama na lang ako sa kanila. May kabit Parang ang ka na. feeling ko nga, yun ang ano eh. Yun na nga. Yun na. Oh, anyway, si EJ Falcon po ang magaganap na, the lead role. Oh. Later po. Bakit po si EJ? Actually, after a series of meetings namin, so ang dami kasi pinagpipilan mga choices. Then hanggat doon kami napunta, nagkaisa kami na si EJ. Opo, gawing ano. Ano pong Kasi nakita niyo depende sa po kasi kanya? sa agenda yan eh. So pwede rin sa action, pwede rin sa drama, lahat. Oo naman. Cheryl, first time niyo kay Oo, ba't si Cheryl, Mayor? Grabe, bakit pagkakaba? Hindi, kasi parang EJ, bakit hindi ko may isip masyado si Cheryl na i-partner kay EJ? Bakit po siya yung minatch? Ulit, paano yung pagkakatanong mo? Bakit sa Cheryl? Paano? Parang may question eh. Parang galit. O yan, oh. Hindi, uy! Hello, Ate Ma'am. Ate ko. Kay Patricia, walang bakit. Pero yung kay Cheryl, ang taas ng bakit. Yes, Mayor. Actually kasi, it was a consolidated ideas po. So, nag-collect kami ng mga ideas. Until sa time, we came up with the idea na siya na po ang gagawin namin. Ano, mag-asawa po sila dito? Ate po niya siya, Ate naman pala! Sure ka Ate ni dyan. EJ. Hindi mo ina-explain mo sa atin naman. Ate. So, sino po ang magiging leading lady ni EJ dito? Meron po ba? Kasi fraternity to eh. So, kumbaga, hindi na kailangan i-emphasize kung sino yung mga parents. So, walang romantic angle. Partner lang po. Wala po siyang partner, Mayor, Yun si nga. EJ. Sa Ayan, meron. Si Andrea, tas ako po yung karibal ni Andrea. Andrea.
Siya po yung character, Andrea. Okay. Sino- Si Patricia, ano naman ang role mo dito? Isa ako dun sa nanay nung... Ay, oo nga pala. Sorry, nakwento niya. Sino yung anak Ako mo? yung teacher. Patricia. Nandito ba ang anak mo? Siya dito ba? Hindi ko alam kung nandito siya eh. Tagahanapin natin. Tingnan natin kung sino kamukha ko dito. Sino sinabi sa inyo mamamatay? Kasi di ba mamamatay ang anak niya sa iyo? So dramatic role to, Patricia. Ano mga boys, paano kayo napili dito sa role nyo? Makasama dun sa mga... Yan. Nag-audition ba kayo? Audition or what? Oo, paano? Yes. Yun mauna. Sige, paano kayo napili? Julian Julius na. Hawak na niya yung mic eh. Okay, Julius. Parang gano'n na rin po. Like, since na meron na po kaming mga background sa acting, mabilis po kami nakuha as a part of this film. And thankful po kami na naging part po agad kami ng ganitong production and also to Mayor Mamay. In regards with this, talagang malaking or big opportunity po ito sa amin lahat. Kayo din, gano'n. I think nakita po ni Mayor Mama yung film ko with Claudine. Asawa ko po si Claudine. sa Si isang Claudine. film. Yes Ano po. yun? Anong film yun? When Magic Hurts. Okay, with ano? Kasama yung daughter niya. Parang nandun tayo. Yeah. Nagpunta tayo Sa movie? Nagpunta Sa kami ng Nueva premiere. Ecija. Pero sa preview. Yan ba yung kay sa Magtalas family? Yes. Yes po. Oo, okay. Oh. So halos yung prod parang halos same lang. Opo. Same production. Parang almost, parang naghihiraman ng tao. Parang gano'n. Si Sir? Gaya ng sinabi ni Mayor Mamay kanina na bibigyan nila ng mga chances yung mga new artist. Tapos isa ako sa mga nagva-vlog din na which is I was being discovered by him. And yung mga kino-cover ko kasi yung mga pang good vibes. Announcer, ha? Mababa ang boses, di ba? Modulated. Yes, continue. So yun. So and then I said like, this is just like a once in a lifetime opportunity. So I just give it a go. Isa pa akong nurse sa abroad and then I just came over to holiday and Saan yun, sa... sa London. Tapos lumipat ako ng Sydney. Grabe naman yung medyo may pagka-okay sa That is so nice. Thank you. Salamat. So, anyway, hindi pa ako isa sa mga neophyte. Matanda na po ako para doon. So, gaganap pa ako bilang tatay ni Meliton na isang neophyte din. So, I think medyo short lang po yung exposure ko dito but I think it's a good opportunity for me as well. So, maybe this is not going to be the first one and maybe there's another one. Why not? Salamat. Salamat. And salamat, Mayor Mamay, and to the rest of the cast. So, actually, parang nag-audition na rin ako kay Derek Buboy. Kasi nakikita nila ako before na I do wrestling, jiu-jitsu. So, nagko-compete talaga ako sa jiu-jitsu, combat sports basically. And then, nakita ni Derek sa parang bagay ako sa mga roles. Kaya, ayun, parang nag-audition na rin po kay Mayor. Yes po. Mayor Mamay, kailan niyo po ito planong ipalabas? Within this year, kaya nahinabol po namin. Kasi plano namin, after a series of meeting namin, so with the international organizers, kasi isasali namin ito sa Cannes International at saka Manila International Film Festival po. Okay. Manila International Yung Film sa Festival? abroad. Sa US. US. Sa LA. LA. Meron daw mahirap mag-produce. Mahirap man, pero Kung wala kang challenging. pera, mahirap. Ano yung pinaka-challenging as a producer? Ano challenge? Yung Pinaka-challenging. naka-advances ba? Isang pinaka-challenge din doon, yung schedule ng mga artista. Opo. Kasi hindi magkakatugma. Minsan nakakancel dahil sa ano. Isa lang wala doon, hindi pwede. Lalo na yung mga main cast. Lalo yung dami-dami ng iba dyan, di ba? Opo. Pero meron kayo hands-on kayo kapag may shooting, nandun kayo palagi. Yun nga din po. Hands-on po ako sa ano ko. Kasi nagsisilbi din akong assistant director ng movie. Lalo na yung mamay. Kasi napaka-sensitive yun kasi Muslim yun eh. Sa kabuhay niya So, hindi kasi alam ng director kung ano yung culture ng mga Muslim. Kasi minsan kinakat ko. Sabi ko, direct cut. Bawal sa amin yan. Okay. Curious po ako sa inyo. Nung po ba kayong bata pa lang or teenager o binata, talaga po bang meron na kayong hilig sa pelikula, paggawa ng pelikula, or pinangarap nyo din ba nun na nasa harap ng camera? Actor na rin siya. Actually, sa movie na to, nag-act din ako as a mayor. Bali, ako ang nagpaaral kay AJ.
Kasi galing siya sa marginalized sector, so ako nagpapaaral sa kanya. Yung LGU mismo, local government unit. Hindi ba na kinahirapan sa role na yun, Mayor? Pero hindi, Mayor, yung tanong ko, noon po ba pangarap niyo na yan? Isa yan sa mga gusto niyo? Actor, biglang dumating lang din. Siguro kasi who would have thought na magiging politician din tayo. Siguro passion lang din natin na magservisyo sa ano. Din at the same time, because nung manalo kasi ako, I'd been also a national vice president ng Miyos Lisbong, Pilipinas. No? Then, after nun, modesty aside, I was then appointed as an executive advisor ng Actors Guild of the Philippines wherein Imelda Papin was then the president. Apo. So doon, nagsunod-sunod na, naging producer na din, nag-act din at the same time. I see. Okay. Kumusta po yung inyong mga anak, yung inyong asawa sa isang career nyo na to? Bukod syempre sa pagiging politiko. Okay lang naman. So regardless kung gaano kadami yung trabaho natin, what's important is time management lang po. Apo. So Supportive may mga naman time po din, sila. pinaka-importante yung family time din. No? We should also have a quality time with our family at the same time. Mayor, kumusta yung political scenario dun sa Lanao, sa Nunungan? Ang sa amin kasi, I will speak on behalf sa buong province ng Lanao del Norte. Kasi actually, parang isang ano lang kami dyan, hawak yan ng Dimapuro. Napakaganda na pamamahala po ng Dimapuro family. Sila yung governor, sila yung congressman, which is, nagustuhan din namin kasi isang adhikain lang kami. So isang salita lang. So kaya nga napakahanay po ang ano. Napaka-smooth po ng governance ng Wala Lanao pa del bang Norte. attempt sa'yo? Na ano? Actually, when it comes sa attempt or when it comes sa mga binaril talaga. Diyan? Bazooka. Sa Lanao ba to? RPG po yun. RPG. Actually, when it comes sa mga threat na yan, so normal po yan sa politics. Kumbaga, pwede sabihin natin almusal, lunch at saka pang-dinner mo na yan. Pero bago natin pasukin isang bagay, nakahanda po tayo na harapin kung ano man yan. Mayor, curious lang ako. Nabanggit mo kanina na, di ba may mga artistang nawala ng trabaho ng pandemic. Meron po ba kayong mga ka-close na artista na matatawag niyong kaibigan na medyo nalungkot kayo dahil nawalan sila ng work nung time na yun? Actually, bilang isang I said earlier, ako yung executive advisor na Actors Guild. Hawak natin mga artista. Pag tumagot ka ng ano, so marami kakilala. Meron po kayong ka-close ba? Yung talagang kaibigan niyo? Marami na. Claudine Barreto. Aramina. Patricia. Marami po. O siya, alam kasi nakasama niya sa, ay naging bidan sa una niyang movie. Aramina. Jeric Rabal, di ba? Kung mayor, kung ano, magpo-produce kayo ng pelikula na yung talagang dream cast nyo, sa dream movie na gagawin nyo, sino yung mga pipiliin yung artista na magbibida sa... Marami, actually marami po. Baka ma-pre-em pa po yung ano. Mahirap na. Sususugan ko Mahal to, kasi ha? natin lahat ng mga artista. Baka isipin ba si Sususugan Mayor? mo to, Mayor. Ayaw nating single out. Sususugan ko, para kayo namin tanggapin na ano kayo dyan. Yung kumbaga pangarap nyo lang, kahit magbigay lang kayo ng isa o dalawa na given the chance, gusto nyong gawa ng pelikula. Gusto maka-work. Actually, yung nakatrabaho ko na, andyan na yan eh. Nakatrabaho nyo na sila yung hindi pa po. Yung Hindi pa. Halimbawa, yung talagang inaasam-asam yung mga nyo, feeling nyo, ganon. nako, napakahirap makuha, Okay. or napakamahal. Not necessarily ganyan. kaibigan nyo. Ato sis din Marian Rivera. Ay! Natuwa si Ro. Anong klaseng Good pelikula? answer. Ano nakikita nyo kay bilang producer kayo? Siyempre may mata na kayo for a project. Kung Marian Rivera, anong klaseng proyekto ang ibibigay nyo kay Marian Rivera? Actually, isa sa tinitingnan din namin, sa plano namin na gawing movie din, ito yung OFW. Opo, Pwede. para kahit pa paano isang advocacy film din, para maintindihan din kung ano yung buhay ng bilang isang OFW. Bakit hindi niyo ba po siya natatry na i-approach o yung management niya? Ato lagi kami nakakasama niyan kasi bilang isang, again, advisor na Actors Guild, ako po, most of the time, ako yung bibigay ng awards sa kanila sa mga award-giving bodies, sa mga artista na yan. So we keep on meeting each other. I'm sure magugustuhan niya yan kung Lumabas for siya. advocacy Tsaka naman. nagkaroon siya ng programa sa Oo, GMA yun nga, yung na Tadhana. About mga OFW. Okay, si Maria na actress. Sino ang aktor naman? Actually, marami din eh. Okay. Sige, magbigay po kayo ng kahit isa man lang. Alden Richard. Ay, natuwa rin si Ro. Parang lang kay Rose. Pinid mo ba kay Mayor? Parang tinext mo si Mayor. Or sabi mo, Alden na Maria. Sige, usap po tayo ngayon. O pag si Alden naman po, anong nakikita niyo proyekto para kay Alden? Kung kay Marian o FW, kay Alden, ano naman po? Ako si Alden kasi kahit anong genre, pwede siya eh. So sa OFW, pwede isama ko rin sila.
Sa bagay. Hindi pa sila nagkakaparehan. Nagkapareha na sila. Nagkaserye na sila. Sa teleserye. Ayun. So sabi nga nung media ko, meron daw meron isang pamalo, may paddle na pinakita. Kaya niyo ba 'yon? Ano yun? Yun yung Yun ba ihahampas sa kanila? Yung iampas. Pampalo. Yun talaga yung pampapalo na. Oo, di ba? Kita ko yun eh. So, syempre, kailangan may physical preparation. Kasi kahit pa sabihin mong hindi na matututuhanin. So, pero bilang mga naman kayo, athletic, so kayang-kaya nyo naman yon. Or may workshop kayong gagawin before the movie starts. Yes, boys. Yes, boys? Yeah. Ano? Parang natulala sila sa ganda ko. For sure, they have work. Oo, for sure, Actually, meron kayong okay. gagawin na Matindi to na Yung dalawang bubugbugin ang tanungin mo. Ito, bubugbugin din to, di ba? Hindi siya Hindi, siya mambubugbog. Ah, siya ako eh. mabubugbog. Dahil si... So, yun Parang ako sa siyang master. leader ng Master, ano. Oo, so yung dalawang... Ito ba, nabubugbugin pa nito? Laki-laki nito? Parang mabubugbog ako. Mabubugbog ka. Oh. Mambubugbog Oh, ka kasi dito. nga, yan ang Pero gusto iba yung ng tingin mga... sa akin. Pag nasabi Parang ng gusto ka niyang bugbugin. Parang ako gusto niyang bugbugin. Ako, ready ka na ba mapabugbog? Ay, Kasi nako. ano, Magaling ako umilag. Ayan, siya na lang tanong. Siya talaga makabubugbugin, di ba? Ay, grabe na. Oy, ano nga siya? Jiu-jitsu? Hindi kaya ito ang anak Ayoko ni nga. Patricia. Oo Talagang, nga. kasi siya yung bagets medyo ano eh. Oo. Sabi nila, bakit kami hindi? Naman sa pain tolerance, actually nasa combat sports nga ako. So I think I can handle kasi sa Jiu-Jitsu, we do have this tradition na kapag maging next level ka from white belt to blue belt to purple to brown, hampasin kayo sa likod. So tatanggalin yung belt, hinapas namin talaga yung likod. So partly, I think prepared naman ako for that. Yeah. Tanong Mayor, Apo. allowed ba yan sa Muslim? Do you allow that ganyang klase ng Mayroong So wala namang violence? nabanggit doon na ibinawal kasi discretion din ng mga tao yan kung papasok sila o hindi. And I would like to add in, I would like to take this opportunity din kasi nabanggit din yung kasi gagawin natin is quality film. So nagdagdag kami, I would like to take this opportunity na i-mention kung sino-sino pa yung mga main cast namin. Sige nga Andun po. po si AJ Falcon, Cheryl Cruz, ito po si Patricia, andun si Mon Confiado. Bago pinasok namin yung bago, din si Baron Geisler. Apo, andun Si Bembol. si Bimbol Rock po. Apo. Tapos the rest yung na po mga baguhan at saka Pero mga matagal na din po sila, pero parang kumbaga more enhancement pa po. So if ever lockdown po sila sa lockdown, naka-lock-in sila sa Ilalakin po Lanao. yan. Hindi po. Iba po yung sa Lano. Si AJ lang at saka si Sunshine. Sunshine si Cheryl pala. Kami ni Patricia. Si Cheryl. wala Tapos, kasama. the rest dito na sa dito na po sa sa Manila. Manila. The rest. Opo. So, yung matindi hazing sa po Manila to. gagawin. Opo. Doon na lang ako pupunta. So yung campus pala, ang setting niya, Manila, hindi po sa Lanao. Ang Lano Parang po yung ganun. kasi yung story po nila, taga Lano si, si AJ. Tapos pumunta ng Manila. mag-aaral siya ng Manila Yun. as a working student din. Kasi kami yung nagpapaaral sa kanya. So, pinadala namin sa Manila. At saka dito na buo yung organization, yung fraternity. Yung mga kwento po ba, somehow inspired din doon sa mga tunay na pangyayari? Abo, pwede rin. Sa, ano po yung sana? Yun, kasi marami po talaga Malamang, sa true to life talaga na nangyari na. Yun nga, may mga namatay, Oo nga po. may mga maraming reklamo, maraming kaso din po dyan na tinampa. Actually, ito Against. po ang ipoportray po natin kasi maraming pangyayari po na ganun. May namatay, may nahis. Then, doon po malalaman kung ano po yung bylaws na meron po sa mga fraternities at saka sororities. Kaya po may babae din kahit dahil po sa sororities po. Pero Mayor, ngayon ba mas rampant ba? Kasi parang alam ko nung araw mas matindi yung mga hazing sa mga frat at sorority. Nung araw, let's say, lalo na ng mga 70s, mga Nga po. ganyan, 80s, I think. Pero parang ngayon kasi, parang hindi ko siya masyadong naririnig as compared noon talaga. Parang medyo siguro nabawasan na, baka nagkaroon na din ng takot nga yung iba to join it or masyadong i-sensationalize. Kayo po, base sa pagkakaalam nyo, mas matindi po ba ngayon na hindi lang masyadong alam ng publiko o mas noon? Siguro it's because of education siguro. Parang, at saka depende sa mga parents yan. Kaya nga siguro napakalaking impact po yung tunay na pangyayari. Alam mo naman yung social media ngayon, so mabilis malaman yung mga information. Kaya mabilis din na maintindihan nila kung ano po yung gustong iparating ng mga organisasyon na yan. So, yun nga po, yan po, ganun kalakas ang social media. Totoo naman po yun.
Tulad po sa amin, kasi galing din ako ng Philippine Military Academy. Di ba narinig po natin yan, yung mga hazing doon. Yes. So sa amin at that time, part din ng training yung hazing. But hazing not to the extent na papatayin ka. Pero siguro may nangyari din may namatay, pero yun lang po din namin alam, anong nangyari, ba't namatay? Yun lang po. Baka may existing na sakit, baka na-trigger lang nung nandun siya. Curious lang po, kayo, anong pinakamatinding na experience nyo with hazing? Yung pagpasok pa lang sa reception namin, kumbaga, yung instead na pakainin ka ng tunay na pagkain, pinakain sa amin yung balat ng watermelon. Ay, pwede pa yun. Tapos tatlong tsumo lang, tinlunukin mo agad. Di ba ang tigas nun? Oo nga po. Pwede pa lang, pero ngayon Walang alam ko, choice di ano ba? siya ha, parang pinapadry, tapos nagiging parang herbal ano rin siya. Pero kasi meron mga parang tinatawag na hazing or parang initiation, pero hindi naman ganun ka-harsh. Meron lang konting parang takot para lang maging ano ka dun sa, tawag dito, dun sa grupo. Maging ano ka, tawag O, mo, sa mga komportable leader. sa mga leader. Pero hindi naman lahat ng initiation kailangan may masaktan o may konting ano lang, parang tapang lang. Oo. Kasi wala lang. Na-experience ko yan, may mga ganyan dati na May ganun hindi ka naman, hindi experience. kailangan na... So with that, anong pinakamatinding naranasan mo? Na-hazing ka ba noon? Okay, anong Hindi na tatanda kayo namin, naka-blindfold kayo, ganyan, tapos may sasabihin ka, tapos susunod ka doon sa leader, na akala mo mauhulog ka, pero hindi Yeah. naman pala, safe naman pala yung, parang kailangan lang ng trust. May trust May trust. issue kineme, mga ganon. Pero not necessarily kailangan may Nakakamatay, violence. Para tinitest lang ano mo. tinitest. Yung Parang just- determination mo, yung ano, courage mo. Oo. Katulad na sinabi nyo, kasi depende yun dun sa Apo. bylaws and constitution ng organization na yun. Kaya nga sabi ni Patricia, dapat syempre, alam din ng parents kung ano yung organisasyon na sasalihan niya. Kasi baka sabihin pa, kahit tawagin siyang fraternity, negative kagad yung connotation, isip kagad hazing. So parang, meron naman na initiation rights na hindi naman kailangan violent or may masasaktan, may mamamatay. Ayun. Yun na. Maiba lang po ako, Mayor Mamay. So darating na eleksyon, kayo po ba ay sa Lanao pa rin or may plano po kayong tumakbo sa higher post? Maraming business na itanong yan. No? Sa akin, ako kasi magsalita ng patapos din. But if opportunity knocks, why not? So sa akin, marami pang kailangan ang nunungan. Actually, I would like to mention din, ang nunungan kasi had been deprived for peace and development for the past decades. To be exact, 30 long years that nunungan have been deprived for such. So kailangan marami pa, kumbaga sa pag-aaral, naging grade 1 pa lang kami. But we are lucky na ang nunungan ngayon, naging first class na kami, from third class. Ah, wow. During my, kasi last term ako. Then, naging seal of good local governance po kami. So, ayun, napakalaking challenge po sa amin. From a sleeping municipality, from a progressive one po. For the longest time, kayo po yung mayor. Pero ngayon po, vice mayor kayo, yung anak niyo po yung mayor. Yung mayor. ngayon. So, kamusta naman po ang working relationship ng niyo? inyong mag-ama. Biglang siya ang mayor na. Ang youngest mayor, Po, 22 po. youngest mayor ever, 22 years old. So, kamusta ang, ang working relationship niyo na parang, syempre, mayor siya, kayo yung vice mayor, so mas mataas siya sa inyo. Okay lang naman po kasi di man pwede tuloy-tuloy. Kasi after ng term natin, last termer kasi ako, so kailangan ko bumaba or umakyat sa mataas na position. So, with the advice ng mga fellow elected officials, din sabi niya, mag-advise ka na lang sa anak mo para ang dating is parang ikaw pa rin yung nag-act as mayor. Nag-guide mo. Nag-guide pa rin. Ikaw, kumusta ka naman, Je? Kumusta naman karir mo ngayon? Buti mabenta ka pa rin. Grabe yung mabenta, no? Alam mo, Kasi naman, ang datan sexy. Ano ba siya? Para isang paninda? Parang commodity, sabi ko. Actually, kakatapos silang gumawa ng pelikula ngayon with Jay Manalo. O, segue siya dito sa atin. Tapos gagawa ng bagong movie. Ganon siya kabenta, tito. Kaya nga, di ba? Mali ba ako? Yes. Hindi, Sobrang pero, thankful and also, grateful diba? dahil God is so good na masasabi ko na andito ako sa time na me and my husband, we always love to give back to the community. So sa amin kasi, we're promoting kasi more on wellness. Yan. So, and then we make sure talaga na every time na yung mga patient pumupunta sa aming clinic, nagiging part sila ng aming foundation.
Oo. So we have kasi foundation, yung Doc Revs Share Your Blessing Foundation. So we have 3 projects. We build home, and then we do livelihood and also education. Patricia, yung anak mong si Robert na panganay, nasa Viva pala. Yes. Actually, dalawa sila nasa Viva parehas sila na. nasa Viva. Na rin yung teenager na rin. Oh, tapos sobra siyang busy ngayon, nag-international fashion show na pala siya. So kailan siya sa tingin mo magseseryoso sa showbiz na gagayahin yung ginawa mo, ng nanay niya? I think, maybe this year, maybe there's a project for him. Dahil nakausap ko si Boss Big nung last week. And then also with my kid kasi, sabi niya, last year kasi, first year college siya. So ngayon, ang hirap, hindi niya alam kung yung schedule. Pero ngayon, parang feeling ko mas gusto na niyang, Acting. Oo, mas okay na siya. Turuan mo na. Oo. Eventually, pwede siya maging part ng movie ni Mayor Oo nga, Mama. dapat pala sinama ko siya dun. Di ba na-meet mo, di ba? Yes, ang dalawa. Gugwapo ng mga bata. Okay. Gusto niyo ba mag-last question? last question Ako may na last tayo. question, okay, Mayor. Mayor, si ano ba, exclusive ba kayo kay Direk Neil Buboy-Tan or gusto niyo rin may maka-work na mga ibang director sa ibang movies niya? Ako kasi, tinitingnan ko din, isa sa mga factors na kinukonsider natin is yung genre ng film na gagawin natin. So, okay lang din naman si Neil Buboy-Tan, direct, regarding sa genre ng movie na to. So, yung working relationship namin, napakaganda, napaka-smooth din. So, kumbaga, at si Buboy kasi, kumbaga, dynamic siya, flexible, lahat-lahat. Alam ni Patricia, artista din ito. Alam niyo, sa totoo lang po, Napakaganda. sobrang ansarap katrabaho ni Si Direk. Direk. As in, kapag artista ka niya, kasi minsan, di ba, merong feeling na pag alam mong sobrang tapang ng director, parang nasa bahay pa lang stress ka na. Di ba? Na kailangan Sino mga ganun ba? Char! secret. Yun, di ba? Hindi ka tulad nung alam yung director mo hanggang katrabaho, tapos talagang ginaguide ka. Di mas lalo kang nai-encourage na, okay, gagalingan ko to, di ba? So, ganun katrabaho si Direk. At saka very fast, di ba? Ang dali niyang... Spontaneous. Oo, ganun. Bilis. Ako din may last question. Director, ito tawag ko kayo direct. Soon. Full director ka. Hindi, Mayor, bilang si EJ ang inyong lead star, napagkwentuhan niyo ang kanyang political career? Actually, And kaya nga ako isa ang din naging, sa ano namin kaya yung closeness namin kasi pareho kaming elected official before Yun nga po. Siya naging vice governor, no? Sa kanila. So, kumbaga nagkakaintindihan din kami na ano. Pero Pareho parang kami malungkot ng- nalungkot yata siya na hindi siya na-elect muli. Kaya nga isa din sa paraan na kinukomport namin after what happened. Anong advice nyo sa kanya? Doon sa pinagdaanan niya doon sa huling eleksyon na hindi siya pinalad? Ayun lang, tuloy lang ang laban. Yan lang. Tapos, ang buhay kasi ganyan. Minsan nasa taas, minsan nasa baba. So, keep on going na lang. Tuloy-tuloy lang. Totoo naman. Ako lang, anong sa bago mong pelikula, Mayor, anong gusto mong i-impart sa mga tao, iparating sa mga tao, mensaheng gusto mo iparating? Yung regarding sa kapatiran. Kapatiran. Apo, nagawa po kasi ang movie na to, as I said earlier, para iparating po yung mensahe, no, sa lahat ng pangyayari, sa lahat, no, lalo na sa mga parents, no, parang kumbaga eye-opener din to sa mga parents at sa mga bata, no, na maintindihan nila kung ano yung pinapasok nila, yung fraternities, yung sororities. Malaman nila kung ano yung advantages at saka disadvantages at saka yun din ang basis nila kung nararapat ba silang sumali o hindi. Apo. Baka may gusto sila i-promote, isa-isa. Okay, gusto niya Message nyo. message niyo sa... Kung may mga social media kayo, i-promote nyo na rin. Ayan, unahin natin si Si... Yes, I hope you're gonna follow me on my Instagram, Romar Crosita, and Facebook as well. And I'm a streamer as well sa Popo. Yan. Panoorin niyo po ako lagi dyan. And manood po kayo ng Kapatiran. Malapit na po. Okay, next. Ayun, siguro po, sana pagdating ng showing ng Kapatiran, panoorin po natin tapos patuloy natin na tangkilikin yung pelikulang Pilipino. Good. Okay. Maraming salamat sa opportunity na nangyari sa akin at saka sa
sa kapatiran na movies. I would like to say thank you sa mga followers ko sa Facebook, Abi Alam. Isa po kayo sa naghatid sa akin dito. And binigyan lang ako ng opportunity ni Sir Mamay, which is I do really appreciate that. And magandang movie ito dahil this is more on like awareness. I have a 16 years old daughter and pag napanood niya si Dari, na hindi naman masyadong mahaba yung acting, but then I think this will be an opportunity for every one out there to watch this movie na marami kayo matututunan. Thank you. So, yun lang. Sana po supportahan niyo po yung movie na gagawin po namin, yung Kapatiran. Yun lang po. Thank you so much sa lahat. Jen? Yes. Ako, syempre, I would like to invite everyone. If you want to be healthier, yan, please visit Doc Rob and Associate Chiropractic Wellness Center. And we have 5 branches now. Quezon City, Alabang. Kailangan pumunta kayo. Alam mo ba, nung Nay Lolit, nagpupunta siya dyan dati. yes. Oo, naalala Sa may ko. belo lang yan. Oo, sa Makati, Bacoor, and Angeles, Pampanga. Yan. So marami na talaga si Doc Rob na natutulungan kasi sa Doc Rob, you're in good hands. Wow. Yan, di ba? Paano na tayo? Parang gusto tumunog yung ano ko. Oo. Hindi kasi 'di ba, when your body is aligned, everything flows in the right direction. Mayor Mamay ba na-try na? Si Mayor next week pupunta na siya kay Doc Rob. Oh, Schedule na. Oo, syempre longevity of life dapat. And then syempre itong kapatiran, ngayon pa lang, nako, iniimbitahan na namin kayo pag nag-showing po ito. Sana buong pamilya manood nito dahil talagang marami silang mapupulot na magagandang advice, magagandang wisdom dito. And kay Mayor Mamay, ngayon pa lang, kinukongratulate na kita kasi for sure, mapadadala mo to sa ibang bansa. Thank you. Mayor, last one. Opo, bago ang lahat, kami po ay on behalf sa Mamay Production, no, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Welcome, welcome. Pinaka-importante po, baka hindi po kami makalabas. Maraming salamat sa opportunity. Thank you rin po. Thank you sa atin. I would like to take this opportunity din na pasalamatan at saka i-greet yung governor namin, Muhammad Khalid Dimapuro. Sa birthday niya po ngayon. Happy birthday! At saka yung administrator niya, si Lyndon Calika. Happy birthday po, sir, and wishing all the best. Thank you po. At saka Kapatiran, panuron niyo po. Soon. Abangan. Directed by Buboy Tan. Abangan niyo po Neil yung mga Boboitan. Marites, ha? Marami tayong mapulot na aral doon. Oo. Okay, mga Marites. Sabay-sabay tayo. Magbabalik po ang Marites University!